Kumusta si Justin Baltasar sa kanyang unang laro sa PBA? Well, balikan natin, no? Yung first game ni Balti kanina yon against Northport. Although natalo sila, no? Ang score is 108, 101. Nanalo uli ang Northport. So tuloy-tuloy ang kanilang undefeated streak. Pero isa sa mga storya ng araw na iyon ay yung debut ni Balti, no? Si Justin Baltasar nakagaling lang sa MPBL sa Pampanga Giant Lanterns. Ang stats niya sa game na yon against Northport ay 5 points, 4 rebounds, 3 assists, 1 steal, 2 for 5 sa field, 1 for 2 or sorry, 0 for 1 sa 3 at 2 for 4 sa 2 points at 1 for 2 sa free throw at naglaro siya ng 20 minutes and 43 seconds, no? Nung kausap natin si Balti kanina after the game, sabi niya medyo nangangapa pa rin siya, no, sa kanyang mga bagong kasama at well, given na siguro yon dahil kagagaling lang niya sa championship sa MPBL sa Giant Lanterns nung Sabado at sabi nga niya twice pa lang siya nagpa-practice sa Converge at sabi rin sa kanya ni assistant coach Charles Chu ay lilimitahan muna yung kanyang minuto kasi nga bago siyang player, so kailangan pa niyang mag-adjust sa kanyang mga bagong teammates kahit naman siya aminado siya na kailangan pa niya mag-adjust, kailangan pa niya yung kumbaga yung sabi nga niya kailangan niyang magkaamuyan pa rin sila ng kanyang mga kakampi. But, well, para sa akin, decent na tong pinakita ni Balti, especially sa rebounding. 4 rebounds, not bad in 20 minutes. Tapos, impact agad siya. Pinasok siya around 5 minutes and 13 seconds ata or 6 minutes sa first quarter. And after a minute, nakascore agad siya, no, of an assist from Shawnee Winston. Ay nakascore siya ng parang short stop sa ilalim. So, good effort na rin para sa number 1 pick ng 49 season ng draft. At ang good thing para sa kanya ay ang next game nila is sa Tuesday. So, ang daming araw pa. Dami pang pagkakataon para makapag-blend si Justin Baltasar sa Converge. So, yun, good luck sa kanya sa kanyang new chapter this time sa PBA. And again, Northport nga nanalo kanina 108-101. Kadim Jack 32 points, 15 rebounds, pero again another great performance from Joshua Munson, 30 points on 11 for 20 from the field, tapos 3 rebounds and 3 assists, and more importantly yung 3 steals na talagang nakasanayan na natin sa kanya, no, yung ganong klaseng number pagdating sa steals. Si Joshua Munson again patuloy yung pag-angat ng kanyang PBA career, and last week nga ganda rin ang pinakita niya that led to him winning yung PBA Press Corps Player of the Week for last week. So again, Northport still unbeaten, number 1 sa liga, 5-0 record. Sino bang naka-expect na gano'n na magiging performance ng batang pair? Siguro iilan lang. And siguro yung sila mismo, siguro sila lang yung talaga nag-expect na magiging undefeated pa rin ang Northport sa kasalukuyan, no? Through their 5th game, wala pa rin silang talo. Speaking of talo, ang dami ng talo ng Blackwater to start the Commissioner's Cup, 3 in a row. Pero kanina, finally, nanalo na rin ng Blackwater. Tinalo nila yung Meralco sa score na 114-98. And finally, may suporta na rin si George King, no, para sa Blackwater. Si Cedric Bearfield ang naging top scorer ng Blackwater sa larong ito. 33 points, 5 rebounds, and 9 assists. 13 for 21 shooting from the field. Very impressive considering na I believe 9 points lang ata si Cedric Bearfield sa last game nila. Actually, yun yung kulang ng Blackwater this conference. Kulang sa suporta. Ito si George King.
in the past 3 games, parang 40 points ang average niya, no? And ngayon 32 na lang ang kanyang nagawa, but still I think he will take the win. Dahil tapos ang more importantly, daming sumuporta sa kanya with Christian David scoring 17 and James Kwekwe with 10. So a good win for Blackwater. So ang record na nila is 1-3. Finally, nasa win column na ang Blackwater. For Meralco, wala silang import kanina, no? May injuries itong si DJ Kennedy. So talagang ang daming injuries nitong Meralco for this conference. Parang fortunate nga sila na nag-start sila 3-0, pero ayun, for the first time this conference ay natalo sila. Si Chris Nusam ang gumawa sa Meralco with 22 points, followed by Bong Quinto with 19 na may iniinda rin. Ang daming injuries na Meralco, no? Yung import nila, si Akil Mitchell may broken nose, Chris Banquero wala pa, dami pa sila, Alain Maliksi, yun yung iilan sa mga pangalang hindi pa nakakalaro para sa Meralco this conference. So I'm sure gusto nila makabawi, no, sa next game nila, which will happen on, check nga natin kung kailan. Meralco's next game will be on, ito, hawak natin yung schedule, na hanap natin yung next game ng Meralco, isa-isay natin. Anyway, makikita rin natin yan, yung next game nila. It will be on Christmas Day na, sa December 25 na, against Converge. So mahaba-habang pahinga para sa Meralco Bolts, no, which will definitely be a good thing for them dahil nga ang dami nilang mga injuries. Okay, game sa Friday, no, December 13. It will be Terra Firma Jeep kakalabanin ng San Miguel Beermen. First game nila since nagkaroon ng trade between them. Yun nga, si Wami Chongson and itong si Dre Kahilig na punta sa San Miguel for Terence Romeo and Vic Manuel. Yun ang ating first game sa December 13, Friday sa Ninoy Aquino Stadium. And second game, Barangay Ginebra babalik sa court, kakalabanin ang Phoenix na wala pang panalo, 0-3 ang Phoenix, habang ang Ginebra 1-0 so far this conference. So yun ang ating recap, no, ng mga kaganapan kanina noong December 12, Thursday 2024. And again, kung gusto nyo pa ng iba pang detalye sa araw na yan ngayon, mga kaganapan, nakapost na po sa ating YouTube channel yung mga post-game press conferences ng Northport and Blackwater, pati yung kila Balti, interview kay Justin Baltasar, and marami pang iba. Kahit sa ibang sports, may football din kanina sa Rizal Memorial Stadium, na-cover din natin yan. Tabla yung Philippines over Myanmar. Kung gusto nyong mapanood yung post-match press conference ng Philippines and Myanmar, panoorin nyo po sa ating YouTube channel. But for now, yun na po muna ang ating recap of the happenings ngayong araw ng Huwebes. Salamat po sa inyong panonood sa YouTube channel, and of course, read our articles sa spin.ph and subscribe to our channel dito po sa Ruben Sports. Yun po ang ating tawag doon, basta yung username po ata yung tawag doon, no? So yun po, subscribe to our channel. Salamat po for helping us grow our channel, and thank you for your support. Again, ako po si Ruben Terrado, and magandang araw po sa inyong lahat.